Sir, ibig sabihin hindi niyo po ba tinatanggap yung apology kanina? Hindi. Kasi hindi naman siya yung magsasalita eh. Patok naman. Hindi sinsero ang paghingi ng tawad. Yan ang naramdaman ni Jimmy Pascua, ang nakaalitang motorista ng motovlogger na si Aliana Marie Bautista o mas kilala sa pangalang Yana Motovlog, sa paghingi nito ng dispensa sa nangyaring road rage noong 1 linggo. Sa isinagawang administrative proceedings kanina sa tanggapan ng Land Transportation Office, tanging abogado lamang ni Yana ang dumalo upang katawanin ito. Dala ng abogado ang apology letter ng kanyang kliyente kung saan nakalahad dito ang pag-amin sa kanyang pagkakamali at paghingi ng tawad sa nangyaring insidente. Nais ko sana pong ipabatid sa pamamagitan ng sulat na ito ang lubos ko rin at paulit-ulit kong paghingi ng sorry sa tao, sa kasama sa kanyang buong pamilya, sa naidulot kong abala at kahihiyan. Nawa ay maghilom ang sugat ng aking naidulot sa tamang panahon. Ayon kay Jimmy, mas maigi sanang personal na humingi ng paumanhin si Yana, lalo na at malaki ang naging kahihiyan nito, hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya. Sa kabila ng apology letter na pinadala ni Yana, itutuloy pa rin ng nakaalitang motorista na magsampa ng kaso laban dito. Paabutin po namin sa korte. So magsasampa po kayo ng reklamo? Opo. Kasi yung sinabi ng kapatid ko na tanggalin na yung video, hindi pa rin tinatanggal. Kaya kakasama na lang po namin. Ayon naman sa hepe ng LTO Intelligence and Investigation Division, hindi ititigil ang isinasagawang administrative investigation dahil lamang umamin na si Yana sa kanyang kasalanan. Mas mapapadali po yung pag-resolve natin ng kaso dahil in-admit na po niya. Ang hihintayin na lang po natin is the documents of the motorcycle and inspection. Inaasahan naman ang susunod na pagdinig sa May 8, Huwebes, alas 10 ng umaga, kung saan kailangan ng maisumite ang motorsiklo na ginamit, pati ang ORCR ng sasakyan at driver's license nito. Samantala, batay sa binasang apology letter ng abogado ni Yana, tinatanggap at ginagalang nito ang anumang kaparusahan na ipapataw sa kanya. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.